Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw, kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalaga paalala, ang MX3 capsule ay hindi kabuat hindi dapat gamitin pagkaw sa anumang uri ng sakit. Do you have a gambling problem? To know more about Hacker Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.hacker.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement Gaming Corporation. Tinesti, sinuri, siniyasa. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap, bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Lettuce in a Box MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules na tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3, tunay, natural, at original. Mahalaga paalala, ang MX3 capsule ay hindi kabuat hindi dapat gamitin pagkaw sa anumang uri ng sakit. Mukha ng balita kasama si Jake Caro, alas 5 ng hapon. Mga kaibigan ang mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Walay ghost project sa Cebu. Mauni ang igawas sa initial investigation sa NBI. Pero kadaghanan ana mga substandard. Mubalita kanato si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, unsa maning mga substandard projects, asa man ni sila? May hapon or maayong gusto, Chiki. Ang 15 pa lang ka mga flood control projects na nato sa NBI or National Bureau of Investigation sa Visayas, out of the 414 mga projects or flood control projects dito sa Subo. Pag mostly nila, mga substandard, walay ghost project dito sa Cebu, pero kasagaran ng mga contractor na nagbuhat ng mga project dito sa Cebu, ang Karate Construction, Benray Construction, o Cat Construction. Kaya kanin mga substandard, nakita nila nga ito sa Malabuyok o sa other southern towns sa Cebu. Dito kung bago pa lang siya na mo ang kanilang mga proyekto na gupa na dayon mo nag-ingo nila ng substandard kinagandanahan kani o mga technical expert ikat sa COA una sila submit nga sa central office nila sa NBI 7. Sige. Sakto naman sa sige, magbuhat ka lang may update bahin ana Dale Israel at kay salamat. Mga bay, dito nasanta sa Davao, no? Kay ang ilang plano, dili ilang flood control projects ang investigahan karon. So, kung balita ka na to, si Bril Montalvo, gikan sa News 5 Mindanao. Bril, ang pangutana, kanusa manisundan ang investigasyon. Chiki, gibuta karon sa NBI Davao nga gisugdan na nila ang ilahang investigasyon may tungod niining maanumalyang flood control project sa DPWH diri sa Rio Conce. Ang mga investigasyon subay pag-usap may tungod sa korupsyon nga nahitabo sa flood control project sa nasod. Sumala sa NBI nakadawat matud pa silang direktiba gikan sa ilahang head office nga imbestigahan tanang proyekto sa DPWH 11 kung ano na bang kini anomalya. Diklaro sa buhatan nga dili lang mga flood control projects ang ilang imbestigahan
building, flyover projects ug uban pa. Nakitulong na sab sila sa buhatan sa DPWH-11 aron pangayuhon tanang dokumento sa ilang mga proyekto sa rehiyon. Lakip nga imbestigahan sab ang mga district engineer sa rehiyon dugang sa NBI-11 na magsugod ang ilang investigasyon gikan sa tuig 2016 sa panahon ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte hangtod sa present administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Chiki sumala sa NBI-11 nga mulungtad ug anaa sa 3 ka bulan ang ilang himuong investigasyon. Giklaro sa karon sa NBI-11 nga managot nilayon kining mga nasangkot niining mga maanumalyang flood control project o bukang proyekto diri sa Rio 11 sa ilahang mga tukmang kaso. Chiki. Maumang kini dapat mahitabo, Bril. Daghan kay salamat sa pagkasod namo sa balita, Bril Montalvo, gikan sa News 5 Mindanao. Mga bay, magpuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Burnett. Wala raw direktang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paglilinaw ng palasyo matapos ang malawakang rally noong linggo. Para sa update, magbabalitang live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, nasaan nga ba ngayon ang Pangulo? Cheryl, abara raw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga private meetings ayon sa palasyo. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, puro private meetings ang appointment ni BBM sa Malacanang nitong mga nagdaang araw. Binuweltahan naman ng Malacanang ang pagkwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta sa kalayaan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na tila nakaasa raw sa mga record at investigasyon ng Senado at Kongreso. Sagot ni Castro, saan pa raw makukuha ang impormasyon ng ICI kundi sa mga record ng pamahalaan. Wala rin daw questionable sa separation ng powers dahil hindi naman gagawa ng batas ang ICI at hindi rin manghihimasok sa investigasyon ng Senado at Kongreso. Ikinalungkot din ng Malacanang ang napunyag sa Senado na lahat ng project sa Bulacan ay substandard. Tiniyak ni Castro na pipiliting maayos ng pamahalaan at papakinabangan ang mga proyektong para sana sa taong bayan. Cheryl, tumanggi rin ang palasyo na ibigay ang mga pangalan kung sino yung nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga private meeting sa Malacanang. Hindi rin naglabas ng impormasyon kung ano yung mga napag-usapan dahil nga pribado raw yung pulong. Pero ang tiniyak niya, puno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang Sabado at kung meron daw public engagement sa mga ito, agad ipaalam sa atin sa media. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Matapos pumasa sa House Appropriations Committee, binusisi na ngayon sa plenaryo ang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Para sa update live na magbabalita mula sa Kamara, si Amy Atienza. Amy. Cheryl, sumala ngayon ang Office of the Ombudsman sa plenary budget session dito sa Kamara. Hinahanapan sila ngayon ng mga mambabatas kung ano nga bang ang aksyon nila patungkol dito sa mga ghost at substandard flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Simula 2018, nasa 15 billion pesos ang inilaan ng Office of the Ombudsman sa mga investigasyon at programa kontra korupsyon. Para sa 2026, 870 million pesos ang inilaan para sa Anti-Corruption Investigation Program at 630.9 million pesos sa enforcement